Ang Penang Island ay isang sikat na isla dito sa Malaysia. Ito ay kilala bilang isang sentro ng kultura at turismo. Ngayong araw, samahan niyo ako magpunta dito. Ako nga pala si Jessica, 6 taong OFW dito sa Malaysia. Maraming paraan para makarating sa Penang. Mula sa Kuala Lumpur, pwede kang mag-aeroplano, bus o kaya tren. Dahil first time ko sa pagpunta sa lugar na ito, kaya ngayong araw ako ay magte-tren. Ang karaniwang haba ng biyahe ng tren mula KL papuntang Penang ay tumatagal ng 4 oras hanggang 5 oras. Depende sa iyong ticket na mabibili. Platinum, Gold at Silver. Sa Platinum, mas mabilis ang biyahe dahil konting istasyon lang ang titigilan nito. Sa Platinum, karaniwang may libreng pagkain o inumin, mas maluwang upuan at mas maginhawa ang iyong magiging biyahe. Maaari ka mag-book ng ticket via online o kaya naman over the counter. Hindi ka rin maiinip sa biyahe kasi magagandang tanawin ang iyong makikita. Malinis din ang kanilang toilet kaya naman hindi ka maiilang na gumamit nito. Nasa 150 ringgit o 1,800 pesos kung i-convert natin ito sa Pinas. Pero kung medyo namamahalan ka naman, meron namang bus na laging pumupunta dito sa Penang na nagkakahalaga ng halos 38 ringgit o katumbas ng halos 500 pesos. Mas pinili kong sumakay sa tren kasi nakakasigurado kang walang traffic. Penang ay matatagpuan sa hilagang kanlurang bahagi ng Malaysia. Kilala rin ito sa mga gandang beach at sa masarap itong mga pagkain. Ang Georgetown ang pinakasentro at kabisera ng lugar. Noong 2008, ang Georgetown ay diniklara ng UNESCO World Heritage Site dahil sa kanyang natatanging arkitektura at kultura. Kaya naman habang ako ay nasa daan, iniisip ko ang mga lugar kong pupuntahan upang masilayan ang ganda ng lugar. Tapos ang halos 4 na oras sa biyahe, nakarating na rin ako sa lugar na aking pupuntahan. At dito sa Butterworth Station, dito ang huling destinasyon ng iyong tren. Pagdating dito sa lugar na ito, kailangan mong mag-book ng Grab papunta sa iyong destinasyon. Kaya bago pala ako bumaba ng tren, nagpa-book na agad ako ng Grab papunta sa aking lugar na pupuntahan. Halos ilang minuto rin ako naghihintay bago makasakay ng Grab. At dahil first time ko sa lugar na ito, ako ay nag-obserba kung anong meron dito na wala sa pinakasentro ng Malaysia. Malinis at maliwalas ang lugar kaya naman sabi ko mag-i-enjoy ako sa pag-i-stay ko dito. Tumagal ng halos 30 to 45 minutes ang naging biyahe ko. Habang nasa biyahe, makikita mo ang magagandang lugar at matataas sila mga building. Ngayon ngay dumadaan tayo sa Penang Bridge na kung saan pinakasikat na struktura dito sa Malaysia o ang Sultan Abdul Halim Bridge. Ito ay may habang 13.5 kilometro o 8.4 milya. Ito ang pinakamahabang tulay sa Timog Silangang Asya sa panahon ng pagbubukas nito. Sa pagdaan mo sa tulay nito, makikita mo kung gaano kaunlad ang lugar kung saan makikita mo ang matataas itong mga gusali. Libo-libong mga sasakyan na dumadaan dito mula sa mainland ng Malaysia papunta sa isla ng Penang. Malaki ang naging papel ng tulay na ito upang mapabilis ang pag-unlad ng Malaysia at higit na mas mahaba ang tulay nito kaysa sa San Juanico Bridge dyan sa atin sa Pinas. Pasado alas 7 na ng gabi na nakarating ako sa lugar, kaya naman nagdiretso na rin kami ng restaurant para kumain ng aming hapunan. Sasabi ko rin sikat ang lugar na ito dahil maraming turista ako nakita dito. Tapos namin kumain ng hapunan, agad kami dumiretso sa hotel upang makapagpahinga na dahil mahaba-haba rin ang naging biyahe ko. Kaya naman sa mga susunod kong video makikita natin kung gaano kagandang lugar at libutin natin ang Penang Island.